Hello, good day everyone. This is Operator 60 making a vlog diary entry. Now, officially, this will be the Maritime Aviator Vlog Journal Session 137. And of course, as usual, our routine, I'll be using the word Tagalog language for security reasons. And now that I've already mentioned it, so let's begin. So ngayon, laging natataon na pag nagme-make ako ng vlog journal entry ngayon, lagi nagcha-charge yung aking iPad. For some reason, lagi out of bad luck, laging natataon nang nagcha-charge siya. Pero probably siguro, I don't know, next time I'll be more careful regarding sa battery usage, just at least maano ko. But anyway, despite na naka-charge siya at kailangan ko pa rin gumawa ng vlog journal. So, sinulat ko dito sa isang piece of paper, it may be old but gold, just to remember kung ano yung sasabihin ko ngayon sa vlog journal na to. And to begin with, gusto kong magsabi na I'm celebrating ngayon ng aking almost a month left na lang na natitira sa, sa aking kontrata. Usually, nung dati, bago ako sumakay ng barko, yung huli kong kontrata, binibilang ko yung araw ko pa forward, like 72 days, after 72 days on board, yung mga ganun, etc. Ngayon dito, sa aking kontratang ito, binibilang ko ang kalendaryo ko ng pabaligtad. And my most recent computation regarding sa sa natitira kong kontrata is 52 days na lang at tapos na kontrata ko, which is not that bad kasi isang buwan na lang yun at 3 linggo to be specific. And hopefully ang mindset ko sana is matapos na tong kontratang to by the 3rd week ng August, tapos na sana dumating na yung kapalit ko ng 3rd week of August bago mag-September, tapos na siya, or at for short, ng madaling salita, patapusin ng maaga na patapusin yung kontrata ko ng mas maaga. Sorry, medyo mabilis ako magsalita. And to be honest, yun nga, matawag dito, gusto ko sabihin na, yun nga, sana matapos yung kontrata ko ng mas maaga than expected. Hindi na paabutin by September o August pa lang uwi na ako. Kasi, uwi ako hindi dahil sa homesick ako or anything. Uwi ako kasi mahirap pagtiisan ang pangit na sistema at pangit na mga kasama sa barko. Kaya kailangan ko umuwi para ma-reset sila. At you get the idea. I've been vlogging that for almost 6 months na. So I guess you got an idea kung ano yung mini-mention ko. Oh, and one more thing, ayun, nakahanda na yung luggage ko since 1 month na lang ang natitira. So you can see, yung luggage ko is already very prepared. Ang natitira na lang is ipack ko tong electronics na to sa aking backpack na nakikita nyo dyan. And that's it. Siguro yung kukunin ko na lang din yung helmet strap ko na hindi ko pa nakukuha, pero I think ma-finalize ko na yung mga gamit ko by dating na ng August. And yun nga, I think I'm ready na ako tuloy uwi na ako. And handa na naman yung gamit ko So yun nga, ang natitira na lang dyan ng mga clothes na sabihin natin patapon. That's it. So ano pa ba sinulat ko? Sa totoo lang, yun nga, yung wet ducts operation na nangyayari ngayon is a big help para mabawasan ng yung mga i-shaved off niya yung mga remaining days ko sa contract. And up to now, it seems na probably baka 1 linggo pa bago matapos itong wet ducts na to. And so yung remaining kong 52 days baka mababawasan pa yan. Probably baka matapos nga itong wet ducts na to 40 days na lang ako 40 days na lang tapos na ang kontrata ko. Hopefully, of course. Pero ang nakalagay dito kasi 12 days bago mag 40 days So 12 days, medyo give and take, okay na rin din yun. Pero it was a big help talaga na itong wet ducts na to dumating. At least kahit papaano laking bawas at laking tulong sa mga remaining na araw ko sa kontrata. It's really a big help na i-drain siya. And I think sa itsura pa naman ito, hindi pa naman sila tapos. At hindi naman siguro sila nagmamadali na, na i-fully repaired tong barko na to.
But either case, malaki pa rin tulong siya kasi kung titignan mo din naman sa kalendaryo, kahit abutin ng isang buwan na sabihin na natin umalis itong barko na ito ngayon, ang pagtsatsagaan ko na lang ay isang buwan na, yun nga, isang buwan na operations. Siguro ang mangyayari dito, ang senaryo, balita rinig ko lang to, of course it's not confirmed, na pagkatapos ng wet docks, mag-aangkorahe pa muna tong barko na to sa Skagen, Denmark, and then probably mag-aantay ng orders kung ano yung susunod na voyage. Pero by that time, kung ganun man ang maging senaryo, baka ang mangyari sa akin, abutin ko lang is isang biyahe pa loading at isang biyahe pa discharging, and then uwi na ako. Boom! But anyway, I'm expecting talaga at naka-mindset na ako na ang uwi ko is, well, let's just say, expected ko, estimate lang naman ang uwi ko is August, late August. But of course, hindi naman sakto ang, kagaya nga nasabi ko, hindi naman sakto ang crew change lagi. It's either sobra or minsan maaga. So, yan ang isang rule sa pagbabarko. Yung saktong date ng expiration date ng kontrata, hindi siya sakto. It's either always na mas maaga or delayed. But either case, hindi ko na, kung delayed man to ng ilang araw, I won't really mind kasi, I don't know, I'm just open sa all ideas just to get rid of this employment situation ko ngayon. And, yun nga. And, I can't wait na yun nga maging mangyari. Matapos na at sa wakas mawawala na sa landas ko yung dalawang asungot na AB dito. Anyway, may iba ako. It's not, hindi dapat ako mag-run sa ganyan. Dapat matuwa ako kasi 52 days na lang tapos na ang kontrata ko. So anyway, like I said, may iba ako. Lately, binayaran ko na rin yung yung natitira ko pang utang. Well, hindi ko masabi na utang ko. Technically, utang yun ng kapatid ko na hindi niya binayaran, na sa kontrata nakapangalan ako, unfortunately. So, binayaran ko na yung remaining na 9,000. 9,000 ang utang ko doon sa GCash na lending app. So, I guess, free na ako sa lahat ng mga debts ko. And, pero kung titingnan mo rin din, looking back and reflections, yung 9,000 na yun, malaking tulong din yun sa mga personal na gastusin ko. Sa halip na yung personal na gastusin ko, bili ko ng mga bagay na mas makakatulong sa akin, like say, gamit ko sa pagbabarko, kahit ultimong pambili lang ng t-shirt, underwear, or mga consumables like toothpaste, laking tulong siya. But sadly, since inabirya ako ng kapatid ko na hindi niya binayaran yung utang niya at ako yung nakapangalan sa kontrata, ako yung legally na syempre hahabulin ng lending app. So syempre wala naman akong choice, kailangan ko yung bayaran either way. Utang isang utang, morally and ethically, and at the same time kaya lang naman sila nag-alburuto is kasi hindi nabayaran yung utang, which yun na nangyari sa akin, unfortunately. Well, naagapan ko naman before it turns out to to become a disaster ka. And yun nga, nabayaran ko na yung remaining 9,000. Pero yun nga, it's really a pain na ganon, na waste yung money dahil sa walang walang kakwenta-kwentang bagay. So of course, since bayad na yon, of course hindi alam ng kapatid ko na binayaran ko na yon at sinol ko. I did not even announce na binayaran ko dito lang sa vlog journals na to. So I would best na ikikip ko na lang yung knowledge na ayos na yung utang ko hidden para yun nga, para maiwasan din yung mga financially abusive behaviors ng mga kamag-anak ko na mangungutang sila on my behalf, gagamitin ng pangalan ko. I will just simply say na hindi pa nila binabayaran yung utang nila and that's it. Mas mabuti nang manatili yung knowledge nila na yung utang ko sa GCash lending app na malaki mananatiling utang na hindi binayaran. Of course, in reality, nabayaran ko na siya. Despite yun nga, malaking losses sa money. Hindi mo malaking losses pero overall, yung binayaran ko kasing utang na yun, ito yung remaining, yung 9K na binabanggit ko, yun yung lang yung natitira. Pero overall, yung laki ng utang na yun, total, lahat ng laking utang niya sa lahat ng mga lending apps, hindi lang GCash, is around 30,000. So, isipin mo, 30,000, ginanong ko. Isipin mo yung 30,000 na yun,
na money na yun, sa halip na i-spend ko yun sa, say, mag-invest ako sa stock, sa bonds, o kaya idagdag ko na lang sa pondo sa Ayala Life, Ayala Life Mutual Fund ko, or mag-invest ako sa mga bonds nga sa ibang company, kailangan ko pang ipambayad yun sa utang na hindi ko naman ginawa, or utang na nakapangalan sa akin. Utang na nakapangalan. Take note, nakapangalan. Hindi ako nakinabang sa pera pero nakapangalan sa akin. So isipin mo yung laking pera na tinapon lang. Ganun lang yun. And worst part, hindi ako tinulungan ni naman. Kasi utang nila yun, I'm expected na sila magbabayad nun. Ginamit lang ang pangalan ko para makapangutang sila. Kasi I should have known better na kaya pala ginamit yung pangalan ko, obviously. Hindi sila pa utangin given na may bad debt sila, bad records. So anyway, I'm more relieved. Ngayon, pwede na uli ako mangutang sa GCash ko ng 20k. Binigyan ba ako? Mabait naman yung GCash na binigyan nila ako ng parang sabihin na nating tinasa nila yung credit limit ko, which probably since palihim naman yun, baka gamitin ko na lang yung credit limits na yun. Mangungutang ako pero this time ako na yung gagamit ng pera at hindi sila. And gagamitin ko na lang yun para sa, mag-invest ako sa mga, sa mga stocks and bonds. Which is, I suggest sa mga seaman na makakabasa nito na gawin nyo yun as side business nyo. Well, pwede kayo mag-business, pero aside sa business, pwede din kayo mag-side business na mag-invest. Mag-invest sa mga stock exchange, which is, I think, the best option right now since pinagsasabay natin ang business at trabaho at the same time. Kasi ang business, kung sabihin natin mag-ano ka ng business na iba, may posibilidad na ma-mismanage ng mga kamag-anak mo kung papahandle mo sa kanila ang business. It's best as a business state na ikaw din mismo mag-handle at yung pera, hayaan mong yung pera mismo maghanap ng pera para mapalago nila. And I think may isang videos dyan sa internet na kung paano mo handling yung pera properly. And nakalagay doon or paano mo palago mo yung pera properly at magtayo ng business at mapalago siya. Unfortunately, hindi nakalagay doon sa video na listahan na makinig ka sa mga kamag-anak mo, even sa magulang or sa kapatid. I know it may sound ruthless pero pera ito. At kadalasan, wala kang pwedeng pagkatiwalaan regarding sa ganyang kahit kamag-anak mo. And frankly saying, para sa seaman, wag mong papahandlein, it's sad to say it, pero wag mong papahandlein ang business mo sa kamag-anak mo. Kailangan ikaw mismo mag-handle nun. Now, since hindi ka naman physically nandun, ang pinaka-best, mag-invest ka muna sa mga, sa mga companies, yung mga nag-i-invest sa stock exchange para kahit papano, yung pera na in-invest mo, tumutubo at lumalaki. And at the same time, nakaka-receive ka ng passive income kung tawagin. Basta keep in mind kung mag-i-invest kayo sa mga stock exchange na ganyan, mag-invest kayo sa company na nagbibigay ng dividends. Hindi yung company na may tinatawag silang term doon specific, yung capital appreciation. Huwag kayo mag-invest sa company na nagka-capital appreciation lang, yung pinapalaki niya lang yung pera nyo. Kailangan mag-invest kayo sa company na nagbibigay ng dividends, yung tubo do sa pera na yun. So that's a thing. But that's more complex issue. I'm not gonna discuss it kasi hindi naman to financial hindi naman to financial lecture. This is a blog journal session. So it's based only upon my perception. Like a diary. Think of it as a diary. So yun. Well, aside from that, malaki na only siguro good thing na nangyari sa sa utang na ito, although horribly kailangan kong nabayaran ko na, is at least napalaki yung mga credit limits ko. So sa GCash 20k na limits ko, sa PayMaya 7k na ako, sa BillE 7k. These are all lending apps, and sa Tala sa 4k. So makakatulong ito kaysa mangutang ako sa mangutang ako sa ibang tao na hindi ko naman maaasahan kung papautangin ako, or ipaalam na or something like that. Basta mangungutang na lang ako kung kailangan ko ng pera sa lending apps, at least kahit paano accurate. And walang sisihan, magagalit lang ang lending apps kung hindi mo binayaran. And moral lesson din sa akin, hindi ko papaalam na pwede ako makapag-lend sa lending apps kasi 2 beses na nangyari sa akin, for the record, na ganito ang nangyari, na nag-lending ako, binalasubas ng kamag-anak ko yung lending contracts ko twice. Isipin mo, twice.
So, of course, for record purposes, since diary naman to, yung unang insidente goes way back 2018 pa ata, 2017, na insidente, nag-lend ako sa isang lending company, tawag Global Financial. So, yun, nag-lending ako. Buti na lang ang nilend ko lang doon is 50,000. Although edible ako or eligible ako to borrow money up to 80,000. So, ang nangyari, padala ako pala ng padala, kaya nabalasubas is padala ako ng padala para pambayad sa utang noon. Ang nangyari, ang ginawa ng kapatid ko, ni isang piso doon sa padala ng pambayad sa utang, hindi pala nakarating. Yun, ewan ko kung saan niya dinala yung pera, pero yun nga, binalasubas niya yung lending ko. And I've already said it sa kanya na yung mga pinapadala ko na special allotment kung tawagin, pambayad yun direkta sa utang. So malaki yun, which is ang required lang na babayaran sa akin sa special allotment, sa lending apps ko per month sa Global is only 8,000, pero ang pinapadala ko is 15,000. So isipin mo, twice na pinapadala ko yung good for 2 months para bayaran. Ewan ko kung saan dinadala ng kapatid ko, parang binulsa niya or ewan ko, pero parang yun ang bottom line. At bandang huli, nalaman ko na bukod na sa hindi na binayaran, ako pa uli yung nagbayad uli, so parang nangyari na doble bayad, actually triple. So ito pa yung masaklap nga pala, isang extra detalye doon sa unang insidente. Yung pera na inutang ko na 50,000, ang pinakinang inano ko lang naman doon, yung kinailangan ko lang doon is 10,000. So yung 40,000, yun nga, 40,000, hiningi pa ng kapatid ko, yung nung umutang ako. So, yun lang. It's just annoying na 80% ng pera pinakinabangan niya, tapos yung utang na pambayad ko doon sa utang, pinakabinabangan niya pa. So, double whammy. So, 40,000 plus yung sabihin nating utang, pambayad ko sa utang na I don't know, maybe 50,000, or 50 or something na gano'n, plus yung tubo. So, yun. It was a worst financial disaster na inano ko na nangyari sa akin noon, kasi na double na quadruple yung pera ko. Na honestly hindi ako nag-kept ng mga resibos kung magkano talaga ang binayad ko, pero ang estimated na losses ko nung time na yon is umabot ng around 140,000 at least. In 50,000 lang hiniram ko, pero hindi pa kasama yung mga penalties na inabot ko na binulsa niya kasi pambayad ko. Tapos yung pera pa na pampera ko na nagpadala pa ako, basta naman ng huli nun, ang nangyari no, para sigurado kailangan magpakita siya ng resibo. Yun ang ginawa ko para sigurado na hindi bulsahin yung pera. Walang resibo, walang papadala. At kung magpadala man ako, kailangan magpakita ng resibo. Pero in the end, ako pa rin yung nagbayad. So parang doble ang bayad. Just, ewan ko. It's a worst disaster na financial na nangyari sa akin na, ewan ko, nabuisit talaga ako kasi nasayang yung 2 taon na pinaghirapan ko sa barko, and then yun nga, natapon lang sa ganun. So itong pangalawa, itong lending apps na to, which is well, easily contained naman. Buti na lang naagapan ko, kasi buti na lang na-develop ng online banking at marunong na ako sa online banking. So ang ginawa ko na lang, tin-transfer ko yung mga sahod na nare-receive ko from BDO to those lending apps, specifically GCash, PayMaya, BillEase at itong Tala, yung mga lending apps na yun. Buti na lang, yun nga, merong online payment na sa mga ganon. Pero still, nakakaasar pa rin kasi kasama ko din, pinagamit yung pangalan ko. Pero yung pera na dapat, yun nga, ako yung nagbayad sa utang ng iba, sa madaling salita. And nakakaasar yung kasi natapon yung pera ko. Buti sana kung pera niya yung natapon, pera ko yung natapon. So, overall, ang losses ko doon sa mga lending apps na yon is siguro abot ng 200,000, 300,000. Horrible. Yung 200,000, 300,000 na yun, halos kalahati na or 2/3 na yun na pa tuition fee ko para private pilot course, private pilot license ko sa pagiging piloto. Isipin mo yung perang ganun na itapon ng walang saysay, pinambayad lang sa lending app. Anyway, it's bridge over the water. Hindi ko naman ma-prevent yun, nangyari na. Pero ang pinaka bottom lines lang doon is I should learn something from it and maging mahigpit sa pera, even sa kamag-anak, unfortunately. And rest assured na hindi na yun mangyayari ulit, yung ganong insidente na yun.
Anyway, may iba ako. Since matataas na yung aking credit limits, or at least mataas na, siguro gamitin ko yung mga iba noon, mangungutang ako, pero this time gamitin ko yung pera na yun para mag-invest sa mga stocks or ano. Plano ko din namang i-invest yun sa, i-expand ko yung ano, yung isang investment ko sa Ayala Life Fund Management. Yung something global, basta nasa GCash yun yung ano, yung nabibigay ng dividends So probably baka gamitin ko yun at mangutang ako, pero this time ako makikinabang ang pera at this time i-invest ko para gumugulong yung pera din at the same time. So yun, and I've learned a lot of things sa mga ganyang bagay. Ayokong maging madamot, pero kailangan kong maging madamot kasi binalasubas ako. It's a vis-a-vis kasi talaga minsan kasi magmumukha kang madamot sa mga kamag-anak mo, pero kung mga kamag-anak mo binabalasubas ka naman regarding financially at financially abusive yung behavior, anong gagawin natin, di ba? We should act in defense regarding sa ganyan. So ano pa ba? Well, ito siguro iano ko na lang to. Ito sinulat ko. Recently medyo binago na nila yung ano, yung lokasyon. It's about sa work. Sa work ko medyo binago na nila yung gangway location, medyo inusog nila ng konti. Malapit na talaga sa parang ang ginawa nilang shore gangway na ngayon is yung mismong gangway accommodation ng barko. Yung structure para sa ano, shore gangway parang dinisassembled na nila or nilagay na nila sa baba and pinababa na lang nila itong barkong ito yung accommodation gangway to serve as yun nga na in between na in between na daanan papuntang shore at itong barkong ito. So I think I've already made a vlog video about that, yung paano in-install yung ano, yung shore gangway sa barko namin, sa barko na to. And yun, ginawa na siya ngayong gangway. Actually, to be honest, maganda rin yun kasi parang at the same time, kaysa naman kami ang mag-test noon at kami yung magtatatalon do sa accommodation na yon na bagong kabit, mas mabuting, gawin na din nilang shore gangway yon na at the same time, lahat ng mga unsuspecting na mga ship and dry dock workers sa shipyard, doon sila dadaan. So, natetesting nila kung gano'ng katibay yung bagong shoreway namin nang hindi kami nagtetest. Sa madaling salita, hindi namin pinuput yung risk namin sa sarili namin para mag-test ng gangway at ang gumagawa ng test yung mga unsuspecting na shipyard workers. Well, it's a good way naman to test. It may sound brutal and may sound parang, sabihin na natin cunning kung titignan natin. Pero I guess yun ang magandang part nun. Sila ang nagte-test nun and 2 birds in 1 stone. Bukod na sa na-assure yung safety namin, na hindi na kami yung gagamit ng medyo nakakatakot kasi yung shore gangway na kinabit nila dito sa barkong ito na galing sa shore talaga kasi parang konting hangin nalalaglag siya, which of course I've already said the incident yun. Itong ginawa nila ngayon, which is very clever, yung accommodation ladder nitong barko na to, yun ang mismo yung shore gangway, which is clever, na safety na kami, and at the same time natitest pa kasi dumadaan-daan yung mga shipyard workers. So 2 birds 1 stone. So kung may ma-aksidente man, yung mangyayari yung mga shipyard workers na ma-aksidente at hindi kami. So yun, I guess yun lang muna ang i-report ko na aking blog journal session ngayon, and I'm very happy na 52 days na lang tapos na ang kontrata ko. And meron pa akong magpapublish pa ako ng more videos. Umabot na ako sa 99, so probably itong video na to, ito yung ikaw 100 video ko na nasa barko. And may aayusin pa ako na 4 na I've already made this for earlier, pero yun nga, I haven't fixed it yet. So probably aabot ako ng lagpas sa 100 plus videos dito na sa kontrata na to, which is good kasi bala kong i-publish to for more than 2 years. So I'll have at least 1 video per week. And 100 videos, 56 days in a week lang naman. So isipin mo, 2 years yun for 2 years worth of continuous na once a week na videos. So overall, 2 years na ang lilipas bago nyo mabasa o mapanood ito or bago ito ma-publish. So it's part din ng safety precautions ko na bago ako mag-publish ng videos, 2 years muna ang palilipasin ko kasi
Yun nga, I am saying things frankly and with detail. So, as a vlogger, we should also think na rin yung safety natin, na baka yung iba hindi magustuhan nila kung ano yung sinasabi ko, gantihan nila ako at demanda. Alam naman natin yan. And that's one reason kaya nakaganito din ako in the first place. At least kahit paano, walang mangdodok sa akin na tao kung sino man. And ang vlog na to, hindi naman din to para sa mga seaman lang na Pilipino. It is in general for the general public ng mga It is the general public for general, in the general viewership ng Pilipinos. So anyway, I'm not gonna, hindi ko na patatagalin tong vlog journal session na to. Tapos ko na rin, nasabi ko na yung dapat kong sabihin. So this is Operator 60. Have a great day everyone, and see you again on my next vlog journal sessions. So bye-bye.